Hello, good morning. Yan, kagigising lang ng lola nyo, 'di ba? Taray. Ako agad, nag-live, no? Shout out po kay Kuya Emmanuel at Chika Lumibaw. Before we start mga kapanalig, lumabas na po yung mga magiging speaker sa National Convention. So, meaning to say, ang isa lang kasi kilala ko dun si Kuya Adrian Milag, and the rest, yung dalawa hindi ko sila kilala. So, lumabas na. So, may bagyo pa ata, for sure. Yung mga pupunta ng NatCon, bagyo yun, no? Bagyo. Kaya ipagdasal po natin na wag naman bumagyo sa araw ng NatCon, kawawa naman yung mga pupunta, no? At hindi po ako makakapunta sa NatCon kasi unang-una yung distansya, yung layo ko, no? So, tayo, no? Sagot sa mga tanong, no? Ang aga-aga, nagsabi sa akin isa sa mga CFD under ng Antipolo ang nagsalita, no? Regarding dun sa may tanong siya sa akin na sabi niya, Sanrio, ang Vatican ba ang nagbigay ng Roman? Ang Vatican ba ang nagbigay ng pangalang Roman sa Roman Catholic Church? No, yun yung tanong ni Kuya Emmanuel at Chika Lumibaw. Okay. Yung Roman Catholic Church, hindi po Vatican na nagbigay ng pangalan yan. Ang Roman Catholic Church ay mula po sa Anglican Church. Kasi yung Anglican Church, isa yun sa mga sinaunang protestante, no? Ang Anglican Church. Nagbigay sila at sila ang nagbansag sa atin ng Roman Catholic Church. Actually, ang Anglican Church, sila po yung unang naglabas na ang Catholic Church ang pumatay kay Kristo. Di ba may mga Protestant na naglalatag na ang pumatay daw kay Kristo is Roman Catholic Church kasi mga Roman di ba mga Roman yung pumatay kay Christ. So, ang Anglican Church ang nagpasimula niyan. Kaya kapag may mga Protestant na naglalatag na kayo nagpapako kay Kristo kasi mga Romano nagpapako kay Kristo, nagsimula po yan sa Anglican Church. No? Yung hari ng Anglican Church, si King Henry VI, if I was not mistaken. 6th ba? Yung hari na yan, dating Catholic. Katoliko ang Anglican Church, under talaga sila ng Catholic Church. Kaso, nung gusto ni King Henry VI na mag-file ng divorce, hindi pinayagan ng Pope. Sa Pope yan lumapit yung hari na yan na, Pope. Hindi ko alam kung kay nalimutan ko na pangalan ng Pope, parang si Pope Paul ba? Basta nalimutan ko na. Lumapit tong hari na to, si King Henry, na, Hoy, Santo Papa, hindi ko na bet yung jowa ko, gusto ko na mag-file, mag-i-grant mo ko ng divorce. Ngayon, etong Pope natin, hindi pumayag. Ay, hindi pwede! Witiririt sa ibong marikit, sabi ng Pope. Witchikals, witsigaw, sabi niya, witiririt. Hindi pumayag. So, nung hindi pumayag yung Pope, syempre, hari yun di ba? Sabi nga sa Bible, ang batas ng hari kailanman ay hindi mababalik, di ba? Pag sinabi ng hari, yun ang dapat masunod. Na-offend yung hari. Hindi pinayagan Ikaw ba naman hari ka, 'di ba? Ng Inglaterra. Ang Anglican Church, ang origin niyan sa England. Hari ng Inglaterra. Syempre, hari ako, mayamang bansa. Ayaw ka palang mukha. Isa akong hari sa mayamang bansa, tatanggihan mo ako? Okay. Ngayon, dahil sa pagka-insulto ng hari na ito, si King Henry VI, gumawa siya ng sarili niyang simbahan. At ito ay tinawag na Anglican Church. Yung nabuo ang Anglican Church
Siya ay nagbigay ng batas sa lahat ng bansa na kanyang nasasakupan. Na hindi ka pwedeng mag-claim na ikaw ay Catholic Church. Kasi Catholic Church naman po talaga. Wala pang Roman Catholic noon. Ang tawag po sa atin, Catholic Church. Kahit ang Orthodox, wala pa. Nagkaroon ng salitang Orthodox dahil sa schism. Yung nagkaroon ng paghihiwalay. Pero, during that time, wala. Di ba si San Ignacio, anong binigay niya pangalan sa simbahan? Catoles, di ba? Ay, San Ignacio, si San Ignacio. Hindi ba Catoles? Cataholos, Universal, Catholic. So, ang pangalan ng church noon, Catholic lang. There is no such thing as Orthodox. There is no such thing as Roman. Tayo ay tinawag na Catholic Church o Universal Church. Ngayon, dahil ito, si King Henry VI, marami siyang bansang nasasakupan, marami siyang nasa ilalim ng kanyang kaharian, ang iba't ibang bansa. Nagpataw siya ng batas na hindi pwedeng gamitin ng Catholic na nasa Vatican ang Catholic Church. Kasi the Anglican Church also claim that they are a Catholic Church. Kaya kung i-research natin, maraming Catholic Protestant na ang dala-dala Catholic Church din. So, nung nagpataw siya ng batas, sinabihan yung mga Katoliko na under ng Rome, no, yung mga Katoliko na nasa ilalim ng Roma, na ang itatawag niyo sa sarili niyo ay Roman Catholic Church. Kaya tayo, Roman Catholic Church. At first, hindi siya naging madali na yakapin at tanggapin ng mga Katoliko. Maraming pinatay, maraming mga namartir dahil sa pagtanggi o dahil sa pag-claim na sila ay Roman Catholic. Why? Kasabay ng pagbansag ng Anglican Church sa atin as Roman Catholic, diyan din yung pagsulpot ng mga issues na sinasabi na dahil tayo ay mga Romans, tayo ay under ng Rome, tayo ang pumatay kay Christ. Sila nagpasimula niyan, the Anglican Church. At dahil sa matinding pang-iinsulto ng mga England o ng mga Inglaterra sa mga Romano, Katoliko, marami dyan ang na-persecute. Marami ang mga pinatay. Para matigil at mabawasan yung pagtatalo at pagpa-persecute sa mga Katolikong nag-i-stand na we are not Romans, we are a Catholic. Hindi ako papayag na tawagin mo akong Romano. Katoliko ako. Yan ang sabi ni San Ignacio. Katoliko, walang Roma. Para matigil ang bangayan at pagpe-persecute sa mga Katoliko, niyakap ng Vatican. Anong sabi ng Vatican? Mga inaanak, mga anak ko, mga tupa ko, kalma, baby kalma. Sige, niyayakap ng Vatican that we are a Roman Catholic. Hindi naman talaga yan tinatawag na Roman Rite eh. Ang tawag sa atin is Latin Rite. Merong 5 rites na umiiral. Merong Alexandrian Rite. Merong Eastern Rite. Merong Western Rite. Nalimutan ko na yung 5 rites na yan eh. Nalimutan ko na. Pero may 5 rites na umiiral. Now, etong 5 rites na ito, yung 5 rites na umiiral ay may iba't ibang tradisyon. Yes! May iba't ibang tradisyon etong mga rites na ito. Hanapin natin ha kung naisip ko ba dito yung mga rites na yan. Mukha kasi yatang hindi naiintindihan. Ayon, meron tayong tinatawag na Alexandrian Rite.
Armenian Rite, Byzantine Rite, East Syriac Rite, Latin Rite, and Western Syriac Rite. Kumbaga, East and Western Syriac Rite, Latin Rite, which is the Roman Catholic, Byzantine Rite, Armenian Rite, and Alexandrian Rite. So may 5. Lahat ng yan, ng mga rito na yan, isa lang ang pagkakakilanlan. Catholic Church. Pag sinabi nating Roman Catholic Church, tayo lang yon sa West. Tayo lang yon na Latin Rite. Pero pag sinabi nyong Catholic Church, 5 rite ang pinagdidiinan natin dito. Kaya yung pagkakaroon ng katawagan sa atin as Catholic bilang Roman Catholic Church, ang nagbansag niyan, Anglican Church. Walang Orthodox. Hindi yan, wala yan noon. Armenian Rite, wala yan. Alexandrian Rite, wala yan. Eastern and West Syriac Rite, wala yan. Latin Rite, wala yan. Ano tayo noon? Catholic Church lang. Walang Roman noon. Walang Orthodox, wala yan. Catholic lang. Bakit kailangang magbigay ng mga rito? Rito sa Tagalog o rite. R-I-T-E. Bakit may Latin rite, Sanrio? Ang aarte ng simbahan nyo. Bakit may mga rite? Para ipakita kung saang mga lugar nakatatag ang simbahang tatag ni Kristo. Kahit sabihin natin na may Orthodox, Byzantine, Alexandrian, West and Eastern Syriac, and the Latin Rite, which is the Roman Catholic Church, lahat ng yan ay in full communion sa Roman Catholic Church. Sapagkat ang iglesia na nasa Jerusalem ay inilipat sa bayang nagkakabunga, bayan ng Roma. Yan ang headquarters ng mga mananampalatayang Kristiyano. Hindi Protestante. Hindi nagtatag si Kristo ng Protestant. Ha? The Vatican, the Roman Catholic Church, yan ay headquarters ng mga lehitimo na mananampalatayang Kristiyano, hindi Protestante. Malinaw? Okay. Aga-aga, mainit ang ulo ng Sanrio, ang aga-aga. Okay. Ngayon ay araw ng Santissima Trinidad. No? At papuri sa iyo, Panginoon, sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Marami nagtatanong, Sanrio, nabasa ko post mo kay Gitamondo. Na? Kilala nyo naman siguro si Gitamondo. Bakit ganun ang post? Okay. Kahapon, mag-share ako sa inyo, ha. Kahapon, ako ay pumasok sa Philippine Debaters Association. And I was invited na maging isa sa mga admin
ng debating platform ng PDA o tinatawag nating Philippine Debaters Association. Now, meron sa akin nag-PM na isang kabataan. Sabi sa akin, Ate San, bakit naman ganon? Sabi ko, bakit? Idol ko si Gita Mondok. O tapos, sabi ko, ang mahal ng CCC niya, binebentahan ako 1,000. Samantalang ang CCC 300 plus lang. So meron na siyang kota. Sabi ko, bakit ang mahal ng CCC? Ang taray ginto. Meron din po akong CCC dito. Galing pa ng Amerika. Okay. Ngayon, may nagreklamo sa akin na protestant. Sinabihan ako ng protestante na nung ako ay nasa GC ng PDA, ginigiba ako. Ngayon, nagsalita ako. Sabi ko sa kanya, wag mo kang intayin na tapatan yung kabastusan mo. Pag tinapatan ko yung kabastusan mo, sa mga kapanalig kong Katoliko, hindi mo ako kakayanin. Ako si Sanrio. So, itong Katoliko na to, nag-open up ngayon sa akin. Kasi Sanrio, ganito kasi yung problema. Which is maraming salamat. Arnel Quicho, if I was not mistaken, siya yung nagsumbong sa akin. Hindi siya INC. Isa siyang born again. Sabi ko, ano problema mo? Pwede mo naman sa akin i-open up. In-open up niya sa akin yung kanyang hinaing sa isang CFD. Na which is si Boy Letra. Boy Letra yung pangalan. Sabi ko, sige, bilang ikaw ay protestant at bilang isa akong Katoliko, pwede ba tayong mag-usap at ayusin natin kung ano yung galit na nararamdaman mo sa mga CFD? Kasi hindi naman lahat ng CFD masasama eh. Huwag mong lalahatin. Yan ang sabi ko sa protestant. Okay. Nag-open up siya. Sanrio kasi, kahit hindi ako INC, born again yung nakausap ko ha, kilalang born again na debater. Sanrio kasi, kahit na hindi ako INC, na-offend ako sa ginawa ng CFD nyo. Saan ka na-offend? Sabi ko, tinanong ko, saan ka na-offend? Na-offend ako, Sanrio, kasi nakikipaglaban ng debate. Formal yung tao na INC. Bina-blindfold niya lang. So, pinanood ko ngayon yung laban. Pinanood ko. Hindi ko sinasabi na bawal mag-blindfold. Karapatan ng isang debater. Kung gusto mo mag-blindfold, so be it. Kaya lang, pag ikaw ay nasa live debate, INC man ang kalaban mo, MCGI, Born Again, SDA, Jehovah's Witness, respetuhin mo. Galangin mo, tao! Nakikiharap ang protestante sa inyo. Diba? Anong ginawa ng taong ito, tong si Boy Letra? Kala mo matatalo mo ako. Kala mo, nag-blindfold. Tama ba yon? Hindi man natin kapanalig. Hindi man sila Katoliko, pero tao silang humaharap sa inyo. Dapat ninyong respetuhin at galangin ang hindi ninyo kapananampalataya. Pag alam mong magaling ka at kaya mong talunin ang kalaban mo, lumaban ka ng patas. Huwag mong mamaliitin para lang ipakita sa mga tao na magaling ako, matalino ako, kayang-kaya ko yan. Loser, hindi ganon. We are preaching and we are teaching yung mga turo ng simbahan. Tayo ay nagpipreach, tayo ay nagtiteach in order to these people to learn, not to offend. Bakit nang iinsulto ka, Boy Letra? Okay. Nung kami ay nag-uusap, umeksena si Alvin Gitamondo. Ang sabi niya sa akin, national debater ako, bishop delegate, ang dami kong achievements, sikat ako, talaga ba? Wala akong pakialam sa papel mo, Gitamondo.
Aanhin ko ang certificate na pinagmamalaki mo sa akin kung basura ka sa mata ng mga Katoliko. Napakayabang mo, hambog na matanda. Laos ka na! Bakit ganyan ang ipinakikita mo sa mga hilaw na Katoliko? Makapang-down ka. Kala mo lahat ng Katoliko galing na galing sa'yo. Bakit ganyan kahambog ang estudyante mong si Boy Letra? Kasi nahawa sa kapangitan mo at ng ugali mo. Animal ka. Kung lahat ng mga Katoliko ginaganyan mo, wag si Sanrio. Hindi kita uurungan. Wala kang karapatang maliitin at manipulahin ang mga kapanalig kong Katolikong mahihina. Ako ang tatapat sa'yo at wag na wag mo kong pamumukaan ng certificate mo. Laos ka na. Magpahinga ka ng matanda ka. Alam nyo ba ginawa niyan? Sinabihan ko lang yan na huwag kang makikialam sa isang issue na hindi ka involved. Huwag kang makikialam sa isang pangyayaring wala kang kinalaman. Pumasok! Pinagtanggol ang estudyante niya na nang insulto ng hindi natin kapanalig na nakapost sa social media. Samantalang yung kaanib ng INC maayos at may kapakumbabaan na humarap sa debate. Ininsulto! Bakit mo papanigan ang isang CFD na nanlalait at nang iinsulto ng isang hindi kapanalig? Kung ikaw ay matino ang pag-iisip, itatama mo. Bakit mo ito-tolerate ang isang Katoliko na mababa ang pagtingin sa kapwa-tao? Kung ikaw ay nasa Diyos, kung ikaw ay nasa simbahan, pag may mali, kapanalig mo man, pitikin mo pati ang itlog ng magising. Pinagtanggol ngayon ni Gita Mondok, estudyante niya. Hindi ako nagtataka bakit pareho silang pangit. I mean, ang ugali. Hindi po ba? Pinagbalakihan ako ni Gita Mondok pagdating sa papel. Wala akong pakialam sa certificate. Wala akong pakialam sa papel. Aanin mo ang papel kung hindi ka naman pinanonood. Aanin mo ang certificate kung bulok ang tingin sa'yo. Lahat ba na naging pangulo ng ating bansa matitino? Ganon din ang certificate niya. Lahat ba ng may certificate matitino? Diba hindi naman? Wag mong pinag-iinit ang ulo ko, Alvin Gita Mondok. Tatanggalin ko yung mga hibla ng buhok mo. Sinabihan niya akong adik, sasabihan kitang bunot. Alvin Gita Mondok, isa kang bunot. Ang lakas ng loob mo na lait-laitin ng pisikal na itsura ko. Nakita mo ba yung bunbunan mo? Pakalbo na. Ang tawag dyan, reforestation ba yon? Reforestation? Pagkakalbo ng kalikasan niyang ulo mo, panot. Wag na wag mo akong lalaitin dahil hindi mo pa ako nakikita sa personal kung gaano ako kaganda. Makapanlait ka, gwapong-gwapo ka sa sarili mo. Hindi ka naman gwapo, wala kang sex appeal, hindi ka kasarapan. Bago ka magsalita at bago mo ko pamukaan ng papel, siguraduhin mo muna na ang mga Katoliko pinapalakpakan ka dahil ang paglaban mo sa pare kay Father Darwin Gitgano, gawain ng diablo, demonyo ka. Yan po ang dahilan sa mga post ko. Hindi ako papayag na mamanipulahin, mamaliitin, aabusuhin ang mga Katolikong mahihina. Lalaban ako. Wala akong pakialam sa bashers. Hindi ako papayag na isa kang Katoliko, mamaliitin mo, lalaitin mo ang mga hindi Katoliko. Kahit na protestante yan, tao yan, irespeto natin, igalang natin, aral sa aral lang, pero wag mambuli pagdating sa personalidad. Nangako ako, nakakalma na ako eh. Pero ayaw ako tigilan ng mga demonyong animal na tong mga hayop. Gigil na gigil ako. No? Kaya mga kapanalig, ang aga-aga ayokong masira ang umaga ko dahil tuwing umaga po nagro-rosary ako. Ayokong masira. Sana maintindihan nyo ako. Kakasimula pa lang ng Facebook ko, gusto kong magkaroon ng mahinahon na presentations
ng maayos na presentations na hindi naiinis, hindi nagagalit. Pasensya po, hindi ko talaga mapigilan ang mga ganitong klaseng mindset ng ibang CFD. No? At kahapon, ako ay naimbitahan ng CFD Imus. Actually, hindi yata alam ng pamunuan. No, magkakaroon sila ng program. Hindi ko alam kung pagtuturo itong May parang May 25 yata magi-start. Hindi ko matandaan na they are actually kumukuha ng mga members para sa CFD Imus at isa ko sa na-invite. So, nung pumasok ako sa GC, maraming salamat sa inyo CFD Imus sa mga iba, hindi ko sinasabing lahat ha, sa inyong pag-welcome sa akin. But nagpaalis ako doon sa GC nila kasi hindi alam ng pamunuan ng Imus na ako yung talagang na-invite si Sanrio. Sabi ko, no, kailangan ipaalam nyo sa pamunuan ng Imus na ako ay nasa CFD GC ninyo kasi malaki po ang issue ng memo. So, para matigil no yung issue na yan, sabi ko, ipaalam ninyo na gusto niyo akong kunin bilang CFD diyan sa Imus. Hindi po ako kasi oportunista. Hindi ako yung tipong tao na sasamantalahin yung pagkakataon dahil lang sa gusto ako ng CFD Imus na members. So, sinabi ko sa kanila, bago nyo ako i-invite bilang isang CFD sa Imus, magpaalam kayo sa pamunuan ng Imus. Mas maganda na alam nila yung inyong mga kagustuhan. Hindi tayo pwedeng sumalungat kasi mga leader yan. Meron kayong leader na dapat ninyong sanggunian. At pag sumangguni na kayo sa leader ninyo sa diocese ng Imus at nalaman na ako yung nakuha ninyo, at kung ano man ang magiging reaksyon nila, ipaalam niya sa akin. At kung sakali man na pumayag sila o open arm sila, natatanggapin ako sa CFD Imus, wala naman pong problema sa akin yan. Sabi ko nga po, baka ito na yung panahon na kailangan kong magpasakop sa org. Kasi, ang Luzon, wala po tayo talaga actually sa Luzon na debater, na live debater, online debater, wala. Usually, ang magagaling nasa Visayas at nasa Mindanao. Sabi ko nga sa kanila, pag ako ay napasok ng org, ng CFD, kung ano mang chapter ang dadalin ko, no, pagpupunyagiin natin yung Luzon, no, kinakailangan magkaroon din tayo ng mga live debaters dito sa Luzon kasi masyado na tayong nalalamon ng Visayas. Ang daming magagaling na Katoliko sa Visayas, hindi po ba? Pag sinabi kasing Visayas, talagang ano yan, mga Katoliko dyan, grabe makipagbardagulan, magagaling. So sabi ko dun sa mga kabataan na may proseso. Iproseso natin sa maayos. Magsabi kayo, sumangguni kayo sa leader ninyo. Sabihin ninyo sa pamunuan ng diocese ng Imus na gusto nyo kong ipasok, gusto nyo kong isali. Kasi ayoko rin na magbigay ng kaguluhan o mapagalitan sila na, bakit nandyan ang Sanrio? Binigyan ng memo yan! Hindi ba? Ayoko naman din silang ayoko rin na magkaroon ng problema. So, inuisip ko muna yung magiging epekto. Kaya, sa mga nag-invite sa akin para makiisa at maging bahagi ng inyong programa sa bumubuo ng CFD Imus, no, sa mga pamunuan, sa mga kabataan, sa mga sakrista na gustong-gusto niyo akong makasama at maging bahagi ng CFD Imus, meron kayong leader na dapat nyo munang isang guni yan. Hindi po kasi basta-basta yung naging issue ko sa Imus. Kailangan natin itong ayusin, kailangan tayong dumaan sa maayos na proseso para maging maayos din yung pagpasok ko. So, kausapin nyo yung pamunuan ninyo kung ano yung mga nais nyo at alam ko naman na bukas naman ang mga tenga ng pamunuan ng CFD Imus kung ano yung mga kagustuhan ninyo. Kasi, ang pagdidesisyon sa isang grupo, lalo na kung ito ay hinahawakan ng simbahan, ay nasa kamay ng mga kaanib. So kung yan ang mga nais ninyo, ipaliwanag nyo rin sa mga leader ninyo. Pero hindi tayo pwedeng magdesisyon na ito yung gusto ko, ito yung gusto kong mangyari na hindi alam ng mga leader natin. Dapat syempre leader muna yung makakaalam. Kasi yung leader mismo ang magdidesisyon kung papabor ba sila sa kagustuhan ninyo. Hindi tayo pwedeng tayo yung magdidesisyon bago ang leader. Dapat yung leader ang magdidesisyon sa gusto natin. Sasangguni muna tayo sa leader kapag ang leader ay pumabor at saka magdidesisyon ang inyong grupo. Kung dapat ba akong pumasok
o hindi. No? So, yun lang po. Maraming salamat mga kapanalig. At sana, short presentations ko lang po ito, no? Talagang ang aga-agat malakas ang ulan dito ngayon, no? At wala, paubos na yung load ko. Hindi po ako makapag-load kasi sobrang lakas po ng ulan. Pagbababa ka sobrang putik, baka madulas ako. So, hindi ako makapag-load at makapag-live ng sunod-sunod sa lakas po ng ulan ngayon. Ngayon po actually umuulan. So, sana ay nagustuhan ninyo yung live presentations ko, na-miss ko kayo. At paki-share po tong videos ko para kasi may mga nag-PM sa akin na Sanrio, ang tagal kitang hinanap, nasa ng account mo. No, may mga ganong mga Katoliko na nag-chat sa akin, no? Paumanhin po na wala na po yung account ko na may almost 20,000 followers. Yan po ay pinabagsak ng illegal alien na si Kokey. No, si Kokey nawa ay masaya ka sa outer space ngayon bilang isang alien. So, ngayon gumawa po ako ng bagong Facebook ko para maipagpatuloy yung live presentations natin, no? So, sa mga Katolikong nanonood at sumusubaybay sa akin, paki-share tong live ko para naman matuntun ko yung ibang Katolikong hinahanap ako kasi ang sabi sa akin, hinahanap daw yata yung Facebook account ko ng mga naging followers ko. So, baka sa pamamagitan ng mga account ninyo, mahanap nila ako.